Magandang umaga po sa ating mga kapatid sa iba't ibang mga dako at sa gawain nito sa panguna po ng ating pastor sa dako ng Bicol. Salamat po sa pagbubulay-bulay na ito at sa pagkasangkapan at pagkakataon na binigay po sa inyong abang lingkod. Ito po si Pastor Roldan de los Santos, ang pastor po at manggagawa, kasama po ni Pastor Greg sa dako ng Tanan. Tayo po ay manalangin. Dakila at papagpala namin Diyos, maraming salamat po sa gawain na ito. Kami nga po ay yung pagpalain gamit ang iyong mga salita at pagganin ng aming mga kalooban at bigyan ng malinaw at pangitain sa pagsunod sa inyo sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulay, ihanguin po natin sa aklat po ng unang Korinto kabanatang 1, talata po'y 18. Ang wika, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulay, the power and wisdom of God. Ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Simulan po natin ang ating pagbubulay sa pamamagitan ng isang paglalarawan ng pamagat, ang pilay na aso. May isang bata na minsang nagtungo sa tindahan ng mga hayop. Ibig niya na magkaroon ng alagang tuta. Nag-ipon siya mula sa kanyang baon dahil nais niyang makabili. Araw-araw tuwing pupunta sa paaralan at uuwi ay dumadaan siya sa tindahan at minamasdan ang maliliit na aso. Sa wakas ay dumating ang araw na may sapat na siyang pera para makabili. Agad siyang nagtungo sa nasabing tindahan. Tinanong siya na nagtitinda, "Ito na ba ang araw na pinakahihintay mo?" Dinala ng may-ari ang bata kung saan naroon ang mga maaari niyang pagpilian. Kumuha ang bata ng isang tuta, subalit pinigilan siya ng may-ari. "Huwag yan ang piliin mo." Ngunit hindi nagbago ang isip ng bata. Hindi maaaring iyan ang alagaan mo dahil pilay ang tutang yan. Wika ng may-ari. Inulit ng may-ari na maaari kang pumili ng kahit ano sa mga malulusog at magagandang tuta. Ngunit mapilit na kinuha ng bata ang pilay na tuta at sinabing, "Mas kailangan ng pilay na aso ang taga-alaga." Kahanga-hanga sa isang pangkaraniwang tao, ang pagpiling ito'y hindi maaari. Subalit, iba ang pananaw ng bata. Tulad din po ng pagkaunawa natin sa mga layunin, sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Mas madalas, hindi natin naunawaan ang kaparaanan ng Diyos. Kaya hindi natin naunawaan ang kapangyarihan ng Diyos. Meron tayong pansariling kahulugan sa mga bagay na ito. Ayon nga sa kasunod na talata ng ating pagbubulay sa talatang 11 ang wika, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Niliwanag na lubusan sa sulat ni Pablo sa unang kabanata ang natatanging kapangyarihan at karunungang bumabalot sa krus ng ating Panginoong Hesus. Sa unang Korinto kabanatang 1, talatay 23 hanggang 24. The power of God, ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan ay matatamo mula sa pagsampalataya at pagtitiwala sa katotohanan na ang krus ni Kristo ang kabayaran ng ating mga kasalanan at ang kanyang dugo ang panghugas. Siyang naglinis at nagpaging banal upang maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Ang kanyang pagkabuhay na mag-uli ang nagbigay kapangyarihan at siyang nagpatibay ng katotohanan ito. Ay narin sa Roma kabanatang 5, talatang 8 hanggang 10. Datapot ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayong mga makasalanan pa, Kristo'y namatay dahil sa atin. Lubha pa nga tayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay nangaligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung nung tayo ay mga kaaway, ipinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong na nagkakasundo na ay mangaliligtas tayo sa kanyang buhay. The power and wisdom of God, ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang katotohanan ito ay umugit sa paniniwala ng tao noon hanggang ngayon. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay nabuksan ng isip at puso upang sumampalataya sa karunungan at kapangyarihan ng krus. Kung babalik tanawin natin, tunay na ikapagtataka natin na tayo ay naligtas dahil sa likas na katigasan ng ating mga puso. Ika na rin po sa unang Korinto kabanatang 1, talatang 27 hanggang 31. The power and wisdom of God, ang kapangyarihan
at karunungan ng Diyos. Sa isang kahangahangang paraan ay kinilos at tinipon ng Diyos ang ating mga puso at ito'y nabuksan at tayo nagpasya na sumampalataya. Sa pag-alaala natin sa kahangahangang kapangyarihan at karunungan ng ating kaligtasan, nawa ay mabigyan tayo ng mababang kalooban. Nawa ay mapag-isa tayo sa diwa at sa espiritu. Tulad ng panawagan ni Pablo, nais niyang maalaala ng mga taga-Korinto ang kapangyarihan at karunungan na nagpaging isa sa kanila. Itong kapangyarihan at karunungan ito ang siyang bubuo at magpapaging isa sa ating. Nawa talian tayo ng krus ni Kristo sa layunin ng pagpuri, pagsunod, paglilingkod, pagtatapat at pag-ayon o pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ipakita po natin sa mundo na ang kapangyarihan at karunungan ng krus ni Kristo ay nagbubuklod na matibay sa bawat isa sa ikasusulong ng katawan o ng ating iglesia ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo kayang hatiin ng anumang bagay o suliranin. Matibay ang kapangyarihan at karunungan ng krus ni Kristo upang mapagtanto natin na tayo ay nilalang upang maging isa at magkaisa at gumawang sama-sama ayon sa kalooban ng Diyos. Sama-sama tayong patuloy na sumamba, patuloy na magbigay, tumulong at maglingkod na naalaala ang kapangyarihan at karunungan ng krus ni Kristo. The power and wisdom of God, ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ika nga po sa unang Korinto kabanatang 1, talatang 18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ating na nangagliligtas o nangaliligtas. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala namin Diyos, salamat po sa kapangyarihan ng krus at ito'y may kakayanang magligtas at magbigay ng buhay na walang hanggan. Gayun din may lubos na kakayanan na kami mapag-isa at maluwalhati po namin kayo na nagbubuklod at sama-sama. Purihin po kay Panginoon sa araw na ito sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.